Another update. So last time na nag-update ako sa inyo, puno to ng tubig. Yan. So buti na lang for the past 2 days walang ulan. So dry. Yan. So nag-set naman talaga yung concrete. Yan o. Set na set. Yan. So tomorrow pupunta si kuya. Yung kuya na pupunta tomorrow is yung gumawa ng pader. Hindi yung hindi yung kuya na naglagay ng mga bato diyan, yung kuya na gumawa talaga sa pader. So, siya yung magpapader sa bahay. Pagpasensyahan niyo na mga palangga, sobrang ingay. Kasi si Mr. nandoon yan. I'm not sure if you can hear me, but hopefully you can. An update na din sa ating wall. Malapit na matapos si kuya. Yan. Almost there. Nandito actually si kuya ngayon. Nandoon na siya sa gilid. Ang ingay-ingay. Weekend na pala ngayon. And ayun, si Mr. nagtatrabaho. Sabi ko mapahinga ka kasi weekend lang yung pahinga. Ayaw mga palangga kasi maganda daw yung weather. At nandito kasi si kuya. So, niya ba, ini-smooth niya yung mga gilid-gilid ng bato. Kaya prepare ko lang yung hapunan kasi today we're having pork sweet and sour. Or sweet and sour pork. Pork belly yung gagamitin ko kasi ito lang yung meron ako at the moment. Ubusan na kasi ako ng chicken. Kasi chicken talaga yung normally na ginagawa kong sweet and sour. Pero dahil wala tayong chicken, so we will use what we got. Kasi I got chicken. Yeah, I got chicken. Pero chicken legs siya. Hindi chicken breast. So, gagayatin ko lang to. And then, babalikan ko kayo mamaya. Sobrang maliwanag mga palangga ay. Pag ganito na sobrang maliwanag, sumasakit yung mata ko. And then, nag-trigger siya sa aking headache. Kaya, minsan, mas gusto ko na nasa loob ako ng bahay. Kaysa sa labas ako. So, maninipis lang yung hiwa ko. Maninipis lang hiwa ko sa pork. Ako, kapit ko. Maninipis lang hiwa ko sa pork natin. Nako, struggle tayo dito sa pagprito. Kasi kung ninipisan ko, matagal tayong magprito. But, tsagain na lang natin for the sake sa ating sweet and sour. Hindi ako gagawa ng sauce from the scratch this time kasi meron akong nabili na sachet, sweet and sour sachet from Blue Dragon. So, first time ko siyang itry. So, tatry natin kung okay ba. Kasi hassle naman talaga pag gumagawa ka ng sarili mong sauce. Pero masarap siya. Oops. Naalala niyo pa ba si Ate Liza at si Paul, yung kasama namin sa Palawan nung nagbakasyon kami sa Pilipinas? I'm sure naalala niyo pa sila mga loves. So, nag-apply sila ng tourist visa. So, nung nag-apply sila, sinabay namin yung application nila sa nanay ko. Kasi yung intensyon namin at that time is para sabay silang pumunta dito sa UK.
unfortunately, yung visa ni Ate Liza na-refuse. So sa mga taong nagsasabi dyan na bakit ko pinapunta si nanay na mag-isa, yung intention talaga mga palangga is hindi papuntahin si nanay dito mag-isa. Ang intention namin at that time is sabay silang pumunta dito together para meron kasama si nanay or meron kasama din si Ate Liza. So vice versa. So yun na nga, na-refuse si Ate Liza. And trinay ko din, I try my best na i-assist si nanay or mag-request ng assistance. But coming from Philippines to Qatar, hindi in-assist si nanay all the way na pumunta siya dito sa UK. Pero nung umuwi si nanay, doon na siya in-assist. Kaya winilchair si nanay nung pag-uwi niya. So, in-assist siya from UK to Qatar. Pero pagdating niya sa Qatar, hindi na siya in-assist. So anyway, balik tayo kay Ate Liza. So, nag-apply sila ulit ng visa mga palangga for second time tourist visa. And unfortunately, yung visa nila for the second time na-refuse ulit. Masakit sa puso't isipan kasi of course, effort ka ng effort. Long process yung pag-a-apply ng visa. Ang daming mga requirements. And of course, yung money na nilaan mo doon sa process, hindi na yun mababalik. Wala nang refund. So, sabi ko kay Ate Liza, masakit ngayon. Masakit tanggapin yung balita na na-refuse. Pero be strong. Be strong kayong dalawa. And sabi naman ni Paul, mag-a-apply sila ulit. So, at least, that's a good sign na hindi sumuko yung lalaki. That's a good sign na mahal talaga ni Paul si Ate Liza. So, that's a plus. Hopefully, third time lucky. Hopefully talaga. I really think na yung sitwasyon nila Ate Liza at the moment is pagsubok yan. Part yan sa pagsubok ng Diyos. Kung gaano sila talaga ka-strong as a couple. So Ate Liza, kung nanonood ka man, be strong and keep praying. Dadarating ka din dito sa UK. Sabi ko kay Ate Liza talaga nung pabalik na kami dito sa UK, nung nasa airport kami, sabi ko kay Ate Liza, we will see each other again sa UK. Yun talaga yung sinabi ko sa kanya. So, mangyayari yan, ate. God is good. Alam ko. Kasi mabait kang tao, i-bless ka talaga ni Lord. Namuo yung onion powder natin. Para tumamaya mga palangga sa ating manok. Nagsusuti na ako sa ating onion and peppers. Huwag na itong pansinin mga palangga kasi ito din yung pinagprituhan ko kanina sa baboy natin. Para wala na tayong masyadong hugasin ba. Ito na pala oh, yung baboy. Nilagay ko lang siya sa oven para makatulo and to keep it warm and crispy. Nilagay ko na yung garlic. Then maglalagay tayo ng kaunting ginger. Normally, ideal siya mga palangga if meron tayong fresh ginger. Pero wala naman akong fresh ginger. So, yung puree na lang na ginger yung gagamitin natin. So, stir lang for another minute. Ang bango-bango ng mga palangga. And then, isusunod natin yung ating pineapple.
Maglagay rin ako ng sabaw. Yan. I think mga palangga yung ating Blue Dragon sauce is kulang. Maglalagay ako ng kaunting ketchup dito and brown sugar. Yan ang mukhang malapot na. That's a lot better. Titikman ko lang. Tama namang loves. We're just gonna let it simmer for 2 minutes before natin ilagay yung karne. So, maliliit kasi yung hiwa ng karne, kaya minsan nag-go through sila sa screen. Ito, meron pa dito, oh. Tingnan niyo. Yan. Yung mga nasa dito, nasok sila ng oil. Kunin natin. Kasi sayang naman kung hindi. Mix lang natin. Sana magustuhan ni Mr. kasi maliliit yung hiwa ko dito. And normally talaga, as I said earlier, normally pag nag-sweet and sour ako, ang ginagamit ko chicken, hindi pork. Ganito na yung ating pork sweet and sour. Yan na yung finished product. Kain lang muna kami mga palangga, ha? Tapos na kaming kumain. And ano na dito? 7:50 na ng gabi. Tatanggalin ko lang yung aking makeup. Hindi naman ako nag-makeup talaga. Yung nilagay ko ba is yung Garnier na tinted sunscreen. Kasi maliligo din ako. Malapit na talaga matapos ni Kuya yung paglalagay ng bato sa pader. Papakita ko sa inyo mamaya. Nakakahasol din kasi minsan itong mga palangga. Kasi pag nagsisimula ka ng mag-video, like this is the front camera, and hindi mo siya ma-click ng back camera unless i-stop mo yung video, and then isit mo siya as a back camera. Sana no, next iPhone, ma-invent nila iPhone na while filming, like this, pwede na siya ma-flip anytime sa back or front ba, vice versa. I'm not sure if sa other cellphone pwede ba. I'm pretty sure sa ibang cellphone pwede na nagbe-video ka tapos pwede mo siyang ma-flip as a back camera or front. I think iPhone lang ata yung hindi. I'm not sure kung babalik ba si Kuya tomorrow. Is Jordan will be coming tomorrow? Hey? Is Jordan will be coming tomorrow? Yes. Okay, that's good.
So, ito na, oh. Yan. So, may dalawang pillars na lang talaga na kailangang lagyan dito sa front. Yung gilid, I'm not sure how much progress he did today kasi hindi ko nakita. So, lalabas tayo mamaya after sa shower para mag-update tayo. But yeah, malapit na, diba? Almost there. We're getting there. And after dito sa stones, we need to cater the inside wall. Pero madali lang yung inside wall kasi i-smooth lang namin siya. I-smooth ng semento din. Yan na. Parang lalagyan lang siya ng finishing ba. Hindi na ako magpapakita mga palangga kasi I look so horrible. I just had my shower and you know, nakita niyo naman ako na ni-remove ko na yung makeup ko. Wala na akong kilay. Okay. Kaya pala confident talaga si kuya na matatapos daw niya to for 2 days. Let's see nga. Kasi yung pillar talaga yung mahirap daw gawin. Okay. Bisitahin nga na lang natin yung ating greenhouse while we are here. I'm so glad na yung talong natin lumalaki na. Tingnan ko lang yung ating pak choy. Kasi last time, underneath the leaves, sobrang daming mga insekto, mga palangga. Yung mga aphids ba? Wala na. Namatay na kasi. Ito, mga ganito ba? Yan. Patay na. Namatay sila kasi inisprehan ko talaga ng bonggang-bongga sila. Then, punta tayo sa ating sweet potato. Excited ako sa ating sweet potato, mga palangga. Kung meron na bang bunga, bunga talaga. Kung meron ng sweet potato ba sa ilalim, gusto ko lang tingnan. Giniginaw ako mga palangga. Ano sa tingin niyo? Meron na kaya to? Wala pa. Parang wala pa ata mga palangga. Gusto ko sanang tingnan sa ilalim kung meron na ba. Wala pa siguro. Madudumihan lang yung kamay natin. Right, good night mga loves. See you tomorrow. Yun lang yung update ko.